mga taong may kalooban katulad ng sa bata? Mapagpalang araw ng Martes sa unang linggo ng Adbyento, pasalamatan natin ang Diyos sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang mapurihan siya sa ating buhay. Araw-araw, nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at ng mga karaniwang kaganapan sa ating buhay. Pero ilan ba sa atin ang mulat sa katotohanan ito? Ilan sa atin ang nakakakita ng kanyang mahiwagang pagkilos sa ating buhay? Tanging mga taong may kalooban tulad ng sa bata ang pinagbubunyagan ng Diyos ng kanyang misteryo. Sila ang mapapalad na nakakakita at nakadarama ng mahiwagang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Isa ka ba sa kanila? Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang panalangin ng pasasalamat ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama sa ating mabuting balita. Nag-umapaw sa galak sa Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at ipinamulat mo naman sa maliliit. Oo, Ama, naging kalugod-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. Kung sino ang Ama, kundi ang anak, at sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila ng sarilinan, Mapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnais makita ang inyong nakikita, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig. Marahil ang pamantayan ni Jesus ay hindi katulad ng pamantayan ng mundo. Marahil may ibang paraan ng pagtingin si Jesus, hindi katulad kung paano tayo tinitingnan ng mundo. Sa pananalangin ni Jesus sa kanyang Ama, itinuturing ni Jesus na mapalad ang mga may kababaang loob. Higit pa sila sa mga marurunong at may kapangyarihan, dahil sa mga katulad nila inilalahad ng Diyos ang kanyang paghahari. Ang tanging pagkakaroon lang ng kalooban na tulad ng isang bata, may kababaan, may kapayakan, may pagtalima sa Diyos, matatamo natin ang paghahari ng Diyos. Mga kapanalig, sinasabing ang Adbyento ay panahon ng paghahanda. Marami tayong ginagawang paghahanda ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Marami na nag-iisip ng mga pangregalo, kung anong susunod sa party, kung paano magiging magarbo ang pagdiriwang. Pero huwag nating kalimutan ang paghahanda ng ating kalooban, kung saan ninanais ang Diyos na makatagpo ng espasyo at panahon. Marahil ito na ang pinaka-nararapat na paghahanda na hinahangad sa atin ng Diyos, higit sa kung ano paman. Sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, kaugnay sa pagiging mapalad, sinasabi ni Jesus kung gaano pinagpala ang kanyang mga tagasunod dahil sa kanilang naririnig at nakikita. Ito ang kaganapan ng paghahari ng Diyos, ang matagal nang ipinangako sa mga propeta at mga hari. Pero hindi ito magaganap at mauunawaan kung ang kanilang kalooban ay walang pagpapakumbaba, kapayakan at pagtalima sa Diyos. Tayo kaya mga kapanalig, nakikita at naririnig ba natin ang kaganapan ng paghahari ng Diyos sa ating buhay? O nakatuon lang tayo sa mga panlabas na paghahanda? Nawa magkaroon tayo ng tunay na disposisyon at maihanda ang ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbiento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.